Animate Studio. Kung naalala nyo pa, ako pala si Matilda at lilipad ang aming team papuntang lungsod. Ay, ako lang pala. Luluwas pala ako para magbakasyon at umattend ng mga conference meeting. Pero bago pa ako makasakay ng eroplano, makinig ka, Matilda. Dito ka tutuloy. Ha? Bakit? Babayaran mo, Gina? Hindi. Dahil may kailangan kang gawin dyan. Sinabi ni Gina sa akin. Dahil may kakaiba daw pangyayari sa lugar na yon. Naikwento kasi ni tatay na ikinuwento raw ng kaibigan niya na galing sa best friend ng tatay ng kaibigan niya. Isang araw, may nag-report daw sa police station na lalaki. Ang pangalan daw ay Ram at sinabi raw nito na may aswang daw sa isang apartamento na kumakain ng mga tao. Siyempre, hindi naniwala ang mga pulis. Ibig sabihin, pumunta si Ram at tumira sa apartamentong yon, Gina? Oo, yun ang balita kay tatay. Hindi na rin daw bumalik si Ram. Ano namang kinalaman ko kay Ram? Siyempre, tutulong ka. Doon ka rin naman pupunta, Matilda. Yun, ang sabi ni Gina sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit ko gagawin yun. Pero, ito ang tamang gawin. At tumulong, lalo na kung naaalala nyo na may konting kapangyarihan ako ng aswang. Nandito na ako. Yes! Huh? Ano ba yan? 101.5 Buffalo's Vintage Rock. I'm Danny DJ. Ma'am, mataas po ang baha. Hindi kaya ng sasakyan ko. Saan ako sasakay, kuya? Nagtanong-tanong ako kung saan matatagpuan ang apartamentong sinasabi ni Gina. At pagkatapos ako singilin ni kuya ng 200, nakita ko na yung apartamento. Excuse me po, pwede pong mangupahan. Oh, pasok, pasok. May isang matanda na kumuway sa akin. Amoy pa lang niya, amoy aswang na. Pero ang nakapagtaka, hindi abot sa malayo ang amoy nila. Hindi gaya ng ibang aswang, malayo pa lang, alam mo ng aswang sila. Kayo po ba ang may-ari ng apartamento na to? Oo, pero pumunta ka ron. Ang apo ko kasi ang namamahala ngayon. Yung babaeng nakita mo sa gate. Napansin ko agad ang pisara nila na may tara. Hindi naman nakakapagtaka yun, pero bakit? At may bakas ito ng dugo. Miss, ano hong kailangan nyo? Ako po si Matilda. Pwede po bang magstay dito kahit ilang gabi lang? Wala po kasi akong makitang hotel na malapit. Ako ho si Daisy. Pwede naman. Kailangan ka nga namin. Ang ibig kong sabihin, konti lang kasi ang tenant namin. Bakit, Matilda? Wala. Kahawid mo kasi yung best friend kong si Gina. Pagtapos, nung nakakailang na pag-uusap namin, binigyan niya na ako ng susi at sinamahan sa kwartong tutuluyan ko. Sa unang araw ko ron, nakaramdam ako na parang may mali. Wala ako nakikitang ibang tenant na lumalabas o pumapasok sa kwarto nila. Nakita ko ang 2 tauhan ng barangay nakausap si Daisy. Pasensya na po sa abala. Nandyan po ba ang mga tenant nyo? Magbibigay lang po kami ng food assistance. Lahat kami ay napatingin sa mga kwarto ng apartamento. Ang isa ay may lalaking nakaupo malapit sa bintana. Isang kwarto naman ay may ilaw. Ang iba ay madilim. Ako na lang ho ang magbibigay sa kanila. Sige ho. Pagtapos noon ay umalis na ang 2. Sa'yo na lang to. Kailangan kasi busog ka. Ang ibig sabihin ni Lola,
para di ka raw magutom. Ang creepy nila. Dahil sa ilang araw lang ako roon, nagsimula na akong mag-imbestiga. Nag-text ako kay Gina dahil baka marinig ng mga aswang na yon kapag tumawag ako. Napansin ko na palaging nakatingin ang mga aswang sa apartamento ko. Naririnig ko rin sila tuwing gabi na naglalakad sa labas ng kwarto ko. At wala pa rin talaga akong nakitang ibang tenant dito. Huh? Sino yung dumating? Agad-agad akong bumaba para tingnan at makinig sa usapan nila. Apo, kumain ka na ba? Apo? Teka, nasan nga pala si Daisy? Oh, Matilda, anong ginagawa mo dito? May ipis kasi sa kwarto ko eh. Agad siyang pumasok sa bahay nila at inabot sa akin ang mosquito spray. Salamat Daisy. Kinabahan ako dun Pinsan, bukas tapusin mo na si Matilda. Kailangan na natin siya para lumakas si Lola. Akong bahala dun pinsan. Tao lang yun. Madaling tapusin. Pagtapos mag-agahan, naisipan kong puntahan ang mga kapitbahay ko. Ayos, tulog at busy sila. Saan kaya? Hiya! Ha? Bakit walang tao dito? May ilaw naman to tuwing gabi. Naalala ko na may isa pang kwarto, yung laging may nakaupong lalaki. Nakita ko ang ibang gamit na parang kagamitan ni Ram. Isa siyang taga-supil o taga-puksa ng masasamang aswang. Anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Aswang, nasan ang mga tenant nyo dito? Alam mong aswang kami? Kagaya ka ba ni Ram? Huwag kang mag-alala, mabilis lang ito. Mahinang tao. Di ako gaya ni Ram at ayokong tinatawag akong mahina. Daisy Apo, parang maingay sa itaas. Puntahan mo nga ang pinsan mo. Hay, sabi niya, kayang-kaya niya raw yung taong yun. Anong ginawa mo? Oh, Daisy, nandito ka na pala. Hindi to nasagot ng pinsan mo kanina, kaya itatanong ko rin sa'yo. Nasaan na ang mga tenant nyo? Aswang. Wala na sila. Naghihina na si Lola, kaya kailangan namin ng mga buhay ng tao. At ikaw ang huling alay. Pasensya na, ayoko. At isa pa, ayoko sa masamang lola na aswang. Hindi ka normal na tao, Matilda. Hindi talaga, Daisy. Aray. Ha?
Mga apo, anong nangyayari dito? Nagbabagang balita. Nasunog ang isang apartamento dito sa barangay Wangsa Street at ang dahilan daw ay ang malakas na pagsabog ng LPG. May nakaligtas na isang tenant na kasalukuyang ginagamot at ang ibang taong nakatira roon ay hinihinalang nawalan ng buhay sa sunog. Ito ang nagbabagang balita. Please subscribe. Narinig nyo naman ang nangyari at ako lang ang nakaligtas. Pero may malaking problema ako ngayon. Wala akong titirhan. Hello, Gina? Matilda, makitulog ka muna kay Cora. Bumalik na siya dyan sa bahay nila sa lungsod. Hindi yata magandang ideya yon, Gina. Wala kang choice, Matilda. Matilda? Hi, Cora. Cora, bati na tayo, di ba? Cora! Subscribe.